At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali, Pilipinas. Anumang oras sa buong mundo, araw po ng Biyernes, Marso 3 na, 2017, sa ulo ng ating mga balita. Tatlong kaso ni Senator Leila de Lima, hiniling ng Department of Justice na makonsolidate lahat habang itong mga abogado daw nito nga si Senadora de Lima ay nais ma-issuehan daw ng gag order. Ang Commission on Human Rights mag-imbestiga na rin sa controversial na pagpapahubad sa mga inmates tumpo naman sa Cebu habang ang PIDEA dumepensa ang warden sa nasabing kulungan naman ay sinibak na. Ang Pangulong Rodrigo Duterte natasan ng Department of Labor tapusin na ang ENDO o end of contract naman sa loob ng isang linggo. Halos 200 kadete naman sa Philippine Military Academy nakatagdang magtapos sa susunod na linggo. Balita sa iba, yung dagat si US President Donald Trump kumpiyansa pa rin kay US Attorney General Jeff Sessions kahit pinapasibak naman ng ilang mga mambabata sa Amerika. Sa sports balita, Golden State Warriors nasilat ng Chicago Bulls, tinagurang Splash Brothers lalong minalas. Sa showbiz balita naman, labi ng talent manager na si Tita Angge ilalagak sa Quezon City hanggang sa araw ng Martes. Bumuhos din ang pakikiramay naman sa mga local stars. Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, nyo pa rin anchorman si Bomel Maracol sa detalye ng ating mga balita. Kuha muna tayo ng update mga kaibigan naman sa kaso nitong si Senator Leila de Lima. Eksaktong isang linggo po ngayon. Tapos naman siya ay arestuhin. May detalye pa si Bombo Dennis Samito. Muli na namang nagkasagutan sa Muntinlupa Regional Trial Court o RTC ang abogado ni Senator Leila de Lima at mga prosecutor mula sa Department of Justice. Bunso dito ng kahilingan ng prosekusyon na i-consolidate ang tatlong kasong kinakaharap ng senadora. Pero hindi ito agad pinagbigyan ng RTC Branch 206 at sa halip ay binigyan ng 5 araw ang kampo ni de Lima para makapaghain naman ng kanilang formal na tugon. Samantala, naghain din ang DOJ ng motion to issue gag order sa hukuman upang pagbawalan ng kampo ng mambabatas na i-discuss ang mga usapin may kinalaman sa kaso ni Senator Leila de Lima, lalo na't nakabinbin na ito sa Muntinlupa Court. Pero git ng legal team ni de Lima, hindi merito ng kaso ang kanilang tinatalakay sa publiko, kundi ang inihain lamang nila ay ang petisyon na kanilang umanong i-discuss upang maintindihan ng publiko kung ano ang kanilang hinihiling na status quo ante order. Wala rin umanong parte ng ebidensya na inungkat sa press conference dahil wala naman talagang naipakitang ebidensya ang Department of Justice. Mula sa DOJ, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Pasta Radio, Bombo! Si Senator Leila de Lima, Bombo Dennis, hindi ba siya lumabas o dumalo sa nasabing hearing? Hindi naman siya required, Bombo Elmar. Maaaring humarap lamang yung kanyang mga abogado at kung nakadepende na yan sa hukom, kung hihilingin niya ang personal na pag-appear ni Senator Leila de Lima. But so far, wala namang ganoong kautusan ang mga tatlong hukom na humahawak sa kanyang mga kaso. Maraming salamat si Bombo Dennis Samito. Sa ibang balita mga kaibigan, naging international issue na at itong nangyaring iskandalo dyan po naman sa kulungan sa lalawigan ng Cebu matapos sa pagpahubarin ang maraming mga inmates matapos naman ang tinatawag na operasyon at may kinalaman sa illegal drugs. At may follow-up dito ang Bombo Radio Cebu. Iniimbestigahan na ngayon ng Commission on Human Rights ang isinagawang Greyhound Inspection sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kung saan pinaghuhubad ang mga inmates. Nagsagawa ng surprise visit ang CHR Region 7 na pinangunahan ni Chief Investigator Leo Villarino kung saan iniisa-isa nitong tinanong ang mga inmates sa pagpapahubad sa kanila at kinestyon ng ahensya ang necessity sa nasabing procedure. Ayon kay Villarino, naaalamin nila kung may alam ba ang mga inmates kung bakit sila pinahubad at kung bakit pinayagang isa publiko ang larawan sa social media at sa mga pahayagan. Isa sa ilalim rin sa investigasyon ang bagong OIC ng CPDRC na si Bobby Ligaspi matapos na hindi nito pinapasok agad ang CHR at hinanapan pa ng letter request. Mamayang hapon makikipagkita naman si Villarino kay PIDEA Director Yugi Filimon Ruiz upang magsagawa rin ng karagdagang investigasyon. Una nang sinabi ni PIDEA 7 Regional Director
Director Ruiz na standard procedure sa Greyhound Inspection ang pahubarin ang mga inmates upang masiguro na walang isiniksik na kontrabando sa kanilang katawan. Maalala na sa nasabing operasyon ay nakuha ng PIDEA galing sa mga inmates ang 81 mga cellphones, 91 pesos na cash at 19 na pakete ng shabu. Kasama sa nakuhanan ng cellphone ang drug lord ng Cebu na si Alvaro alias Barok. Naging dahilan din ito sa pagka-relieve sa pwesto ng jail warden na si Dr. Hill Makato. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Cebu. Para sa Bombo Network News, Bombo Suzette Raffles. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Nagpaliwanag din ang mga otoridad kung bakit kumalat ng nasabing mga larawan ng mga nakahubad na mga bilanggo sa Cebu City Jail. May detalye rin si Momo Gerald Ulit. Momo Gerald. Babalikan natin si Bombo Geraldo Ulit pa mga kaibigan. Nakapaglagak ng piyansa ang mga dating opisyal ng Light Rail Transit Authority kaugnay pa rin ang mga kasong kinakarap sa Sandigan Bayan. Una rito pinag-utos ng Anti-Graft Court sina dating LRTE Administrator Melquiades Robles at 12 iba pa. Dilan daw sa manumaliyang pagkapatupad ng janitorial contract sa ahensya noong 2009. Umabot sa 30,000 pesos ang bail bond ng bawat isa upang pansamantalang makalaya habang nililitis naman ang kanilang kaso. Maliban nga rito kay LRTA Administrator o dating administrador na si Robles ay pinaparesto din si Federico Canar Jr., Dennis Francisco, Evelyn Macalino, itong si Marilo Liscano, Elmo Stephen Tresti, Eduardo Abiva, Nicolas Umbao, Roger Vanyo, Maynard Tolosa at Juliet Labisto. Damay din sa reklamo ang mga private respondents na sina Lilia Diaz at Dennis Acorda. Ayon pa sa Ombudsman, binigyan ng pabor ng LRTE ang joint venture ng Com Builders and Technology Philippines Corporation para mabuo ang 3.3 million pesos na deal kada buwan, bagay nagdulot daw ng malaking pinsala naman sa panig ng LRTA. Balikan natin si Bombo Gerald Ulip kaugnay pa rin sa nangyaring iskandalo doon po naman sa Cebu City Jail na pinaghubad ang maraming mga inmates at nakunan ng larawan o kumalat ang mga larawan nila. May detalye pa si Bombo Gerald Ulip. Iginita Bombo Elmar ng Philippine Drug Enforcement Agency na hindi sila ang mismong naglabasa ng mahubad na larawan ng mga inmates sa Cebu City Jail sa isinagawang raid noong Pebrero 28. Ayon kay Isidro La Peña, itong Director General ng PIDEA, posibleng ipinakalat daw ito ng mga prison guard na hindi isinama sa isinagawang raid para ma-discredit ang effort ng mga otoridad. Dagdag niya, hindi rin isinali ang mga prison guard sa naturang raid dahil kapag pinaabisuhan ang mga ito ay walang magandang resulta ang pagsalakay ng mga otoridad sa mga piitan. Una rito, umani ng batikos ang pagkalat nga ng mga larawan pero dumipensa rito si La Peña. Anya, naging judgmental call daw ng PIDEA Region 7, itong si Director Yogi Filemon Ruiz na nagsilbing ground commander ng raiding team ang naturang hakbang para maiwasan ang anumang kapahamakan. Paliwanag niya, 280 lamang kasi ang nagsagawa ng raid sa City Jail na may populasyon na 3,600. Bago ang raid, nakatanggap daw ang PIDEA Region 7 ng mga report na may mga bladed at deadly weapons sa loob ng piitan na posibleng gamitin ng mga inmates kontra sa mga raiding team. Sabay-sabay din umanong pinaghubad ang mga inmates para hindi sila makapagtago ng mga kontrabando. Sa ngayon ay sinibak na sa ang Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center Chief na si Dr. Hill Makato na pinalitan naman ni Bobby Legaspi bilang officer in charge ng naturang pasilidad. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita naman, may panibago na namang direktiba ang Pangulong Rodrigo Duterte sa Department of Labor and Employment sa issue pa rin ng end of contract. Ito yung ENDO at may detalye si Bombo Raymond Tinasa. Base na ni Pangulong Rodrigo Duterte ng isang linggong deadline si Labor Secretary Sylvester Berry para ayusin ang problema ng mga manggagawa sa ENDO, yung tinatawag na end of contract
Kaso ito nang ginawa kong nagpulong ni Pangulo Duterte sa ilang labor groups itong nakalipas na mga araw kung saan ipinating ang kanilang mga reklamo. Sinabi ni Pangulo Duterte napakaraming reklamo tungkol sa ENDO o contractualization kaya kailangan pamilos si Belio. Ayon kay Pangulo Duterte, humingi na Abril si Belio para maayos ang problema sa ENDO o kaya end of contract. Pero hindi na niya maaring o hindi na pinagbigyan. At sinabi kailangan magkaroon ng solusyon sa susunod na linggo. Inutos din ang Pangulo na nagbawal na ang pagkuha ng mga empleyado sa magitan ng agency at ibalik ang direct hiring. Mula sa Malacanang, Bombo Raymond Dinasa nag-uulat para sa mga bansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, dating presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, muling sinagot naman ang patuloy na batikos ng Pangulong Rodrigo Duterte sa ilang mga pari at obispo at may panayam din ang Bombo Radio Davao. Pinagtatawanan ni Bishop Emeritus Oscar Cruz ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na malaki ang koleksyon ng simbahan kaya gamitin ito sa pagtulong sa rehabilitasyon ng mga sugapa sa bisyo ng iligal na droga. Sa panayam ng Bombo Radio Davao, inihayag ni Bishop Oscar Cruz na bakit alam ng Pangulong Duterte ang laking koleksyon ng simbahan. Binilang ba umano ni Duterte? Ito ang naging reaksyon sa nasabing obispo sa pahayag ni Pangulong Duterte na sa halip na panay batikos at pagtutol, mas mabuti pa umanong tumulong na lamang ang simbahan sa rehabilitasyon ng mga drug addict gamit ang mga malaking koleksyon ng simbahan. Dagdag pa ni Bishop Cruz na di naman nagpabaya ang simbahan dahil may mga parokya umano sa bansa na may mga kinukupkup ng mga drug addict na gusto na umanong ma-rehabilitate. Unang-una, bakit niya alam malaki yung koleksyon? Binilang ba niya? Ikalawa, bakit naman hindi tutulungan simbahan? At meron naman mga parokya ngayon na meron ng mga lugar na kung saan yung mga drug addict na gusto magpa-rehabilitate ay sinukup-kup nila at tinutulungan nila. Ang tinig ni Bishop Emeritus Oscar Cruz. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris Manceres Quijada nag-uulat para sa Pamansang Radyo na Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Ngayong araw nagsimula naman itong pension hike ng mga SS members at susunod daw dito na dapat tutukan din ang reforma na ipapatupad naman sa social security systems. May detalye pa si Bombo Davidson Pasit. Ikinatuwa ni Bayan Muna Congressman Carlos Isagani Zarate ang anunsyo ng Social Security System o SSS na matatanggap na ng mga pensioners ang dagdag na 1,000 pesos sa kanilang pensyon simula ngayong araw. Iginiit ng kongresista na sa wakas ay matatamasa na rin daw ng mga SSS pensioners ang dagdag pensyon makalipas ang 6 na taon na pagsusulong ito. Binigyan diin ng kongresista na malaki ang maitutulong ng dagdag pensyon sa mga nakakatanda lalo na sa pambili ng mga ito ng gamot at pagkain. Samantala ipinaalala naman din ni Zarate sa pamunuan ng SSS ang mga ipinangako raw nitong reforma sa ahensya. Sa halip aniya na ituloy ang planong contribution hike, mas mainam aniya na tutukan na lamang ng SSS ang pagsusulong ng reforma sa ahensya, partikular ang efficiency sa koleksyon nito. Sa kabilang dako dahil retroactive ang pension hike, ang matatanggap na 1,000 pesos ngayong araw ng mga pensioners ay ang dagdag sa kanilang pensyon noong Enero ng taong kasalukuyan. Ang para naman sa buwan ng Pebrero ay makukuha sa Marso 10 habang sa Marso 17 naman ang para sa buwan na ito. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Hanggang ngayon, hindi pa rin nare-recover na militar at ng mga iba pang mga otoridad itong sinasabing cadaver na pinugutang German National na mga bandidong Abu Sayyaf. At may detalye pa si Bombo Nelly Soberano. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin na-recover o nakikita ang bangkay ng German kidnap victim na pinagutan ng ulo ng teroristang Abu Sayyaf. Pahayag ni Joint Task Group Sulu Commander Colonel Cirilito Sobejana, lahat ng paraan ay kanilang ginagawa ngayon para makita ang bangkay ni Jurgen Cantor. Sinabi niya na prioridad nila ngayon sa Sulu ang ma-recover din ang nasa 31 na mga bihag na hawak ng Abu Sayyaf. Sa pakikipag-ugnay ng Bombo Radio kay Sobejana, kanyang sinabi
sinabi na nagpapatuloy pa rin ang kanilang rescue operation. Sa ngayon kasi nasa 31 mga bihag ang hawak ng bandidong grupo. 6 dito ang Pinoy, 12 Vietnamese, 1 Dutch, 7 Indonesian at 5 Malaysian. Sinabi ng opisyal na target nilang ma-rescue ang mga bihag sa lalong madaling panahon kaya't maingat din ang militar sa kanilang mga galaw lalo na sa paglunsad ng focus military operation nang sa gayon di malagay sa mapanganib na sitwasyon ang mga natitirang bihag. Miyerkules ng hapon, nagkasagupaan ang mga operating units ng 13th Scout Ranger Company laban ang 70 miyembro ng bandidong Abu Sayyaf kung saan 2 miyembro ng teroristang grupo ang patay habang 5 ang sugatan. Mula Campo Aguinaldo, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, ibinalik na rin ng NAPOLCOM ang police power sa controversial na si Camarines Sur Governor Villapuerte na unang tinanggalan. At may detalye at follow-up ang Bombo Radyo Naga. Tuluyan ang naibalik ang police power kay Camarines Sur Governor Migs Villapuerte matapos tanggalin ng National Police Commission o NAPOLCOM. Mahigit 2 taon na ang nakakaraan. Ito ay matapos ibigay na ni Police Chief Superintendent Melvin Buenafe, Regional Director ng Police Regional Office 5 o PRO5, ang poder kay Villapuerte na mamili ng bagong Provincial Director na mamumuno sa Camarines Sur Police Provincial Office o CSPPO. Sa panayam ng Bombo Radyo Naga kay Attorney Edman Pares, Assistant Regional Director ng NAPOLCOM Bicol, sinabi nitong ang pagtanggal ng police power sa nasabing gobernador ang otomatikong naibalik sa kanya matapos ang nangyaring May 2016 elections kung saan siya ulit ang nahalal bilang gobernador sa naturang lalawigan. Kung maaalala, taong 2014 nang tanggalin ng naturang ahensya ang kapangyarihan sa gobernador na pumili ng uupong PNP Provincial Director matapos ang naganap na pamamaslang sa 4 na Minero sa Islang Bayan ng Calamoan kung saan ang Task Force Kalikasan na nasa ilalim ng pamumuno ng gobernador ang itinuturong nasa likod ng nasabing krimen. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radyo Naga, Bombo Rosinieva nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Tinawag ng Pangulong Rodrigo Duterte na naging mabunga ang kanilang pagpupulong nitong nakalipas na gabi ni dating Senate President Juan Ponce Enrile sa Malacanang. Sinabi ng Pangulo na marami siyang nakuhang payo mula sa dating senador na naharap naman ang kaso kaugnay pa rin sa 10 bilyong pisong pork barrel scam. Ayon sa Pangulong Duterte, natalakay nila ni Enrile ang maraming issue kaugnay sa bansa gaya ng problema sa illegal na droga, national security, issue sa ISIS at iba pang mga problema. Nagpayag daw ng pagkabala si Enrile kaugnay naman sa teroristang ISIS at Maote Terror Group at pag-usapan din kung anong gagawin naman sa kinansilang peace talks sa CPP, NPA, NDF. Samantala naman mga kaibigan, mahigit 1 milyong pisong halaga ng marijuana inabandona sa karagatan ng Surigao del Sur at may detalye ang Bombo Radyo Butuan. Patuloy ang investigasyon ng matauhanang Tandag City Police Office sa lalawigan ng Surigao del Sur upang makilala ang nagmamay-ari ng pinatuyong dahon ng marijuana na isinilit sa isang plastic drum at inabandona sa karagatan ng Barangay Buena Vista sa nasabing lungsod. Ayon kay SPO3 Porfirio Serrano Jr. ng Tandag City Police Station, natagpuan ng mga mangingisda ang tinatayang 1.4 milyong pisong halaga ng marijuana na binalot sa 9 na mga plastic bags. Ayon kay Serrano, ito ang unang beses na nakarecover sila ng ganito karaming dried marijuana leaves na dinala na nila sa Provincial Crime Laboratory para sa eksaminasyon at tamang disposasyon. Mula rito sa Bombo Radyo Butuan, para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Lilibes Ruiz, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Akyat naman tayo ng Baguio City. Susunod na linggo na tinakda naman ang graduation ng mga kadete para naman sa ngayong taon. Nasa linya Bombo Radyo Baguio. Aabot sa 167 na kadete ang magtatapos sa Philippine Military Academy o PMA sa susunod na linggo, Marso 12. Ayon kay Lieutenant Colonel Rinaldo Balido Jr., tagapagsalita ng akademya, ang naturang bilang ay binubuo ng 104 na lalaki at 53 na babae. Anya, ang mga ito ang bumubuo sa sanggalang ay lakas at buhay para sa kalayaan ng inang bayan o Salaknib Class of 2017. Sinabi niya na si Pangulong Rodrigo Duterte ang magsisilbing pangunahing panauhing pandangal sa graduation ceremony. Sa Lunes ay nakatagda naman ang presentasyon ng top 10 graduating cadets at iba pang outstanding graduates. Mula dito sa Bombo Radyo Baguio, Bombo Debbie Gasingan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo!
Yung mga kaanak naman ng ginang na pumatay doon sa kanyang tatlong mga anak ay nanggaling pala dyan sa may bahagi ng lalawigan ng Pangasinan at humingi ng tulong para makapunta naman ng Isabela. At may follow-up din dito ang Bombo Radio Dagupan. Humingi ng tulong ang mga kaanak ng isang inang pumatay sa kanyang tatlong anak sa Caligian, Burgos, Isabela na tubong Rosales, Pangasinan. Ayon kay Akop Rosales, punong barangay Felipe Fajardo, nakiusap ang mga magulang at kaanak ni Marilyn Sibayan Foronda na samahan silang magtungo sa lalawigan ng Isabela para madalaw ang kanilang anak at mga nasawing apo. Ngunit nagbago ang isip ng mga ito at sinabing sila muna ang tutungo sa Isabela at tatawagan na lamang sila kung kinakailangan ng kanilang presensya roon. Inihayag din ni Kapitan Fajardo na matagal nang hindi umuwi doon si Ginang Foronda matapos makapangasawa sa Burgos, Isabela. Sa pagkakaalam din nito ay walang anumang diferensya sa pag-iisip ang ginang. Naon na rito, natuklasan na lamang na wala ng buhay ang tatlong anak nito na sina Ida McQueen, 3 taong gulang, Stephen Dane, 2 taong gulang at Shansha Sara, 3 buwang gulang na napatay ng ginang sa sakala. Maswerte namang nakatakbo ang anak na panganay na 7 taong gulang na si Cassidy Misha, kaya't ito'y nakaligtas. Mula dito sa Bombo Radio Dagupan para sa Bombo Network News, Bombo Justin Fantamilla Rosete nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Sa Isabela, 13 anyos napatay naman sa suntukan at may detalye ang Bombo Radio Kawayan. Nasawi ang isang 13 taong gulang na binatilyo matapos ang kanilang suntukan ng kapwa menor de edad sa District 1, Kawayan City. Ang biktima ay si John Lloyd Simon habang ang suspek ay tinago sa pangalang Toti, 13 taong gulang din at kapwa sila residente ng District 1 lungsod ng Kawayan. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Toti, sinabi niya na dakong alas 4:30 kahapon nang mag-away ang kanyang kapatid at kapatid ni John Lloyd. Hinarang niya si John Lloyd at sinabihan na huwag pakialaman ang away ng kanilang mga kapatid. Nagtalo sila at nagkaroon ng suntukan. Nang maawat sila ay bumagsak sa lupa si John Lloyd na isinugod sa ospital subalit idineklarang dead on arrival. Sinabi naman ng lola ni John Lloyd na si Ginang Prima Rivera na abala siya sa gawain sa kusina nang marinig ang kaguluhan at nang lumabas ay nakita niyang nakandusay na sa lupa ang kanyang apo. Kinumpirma ng lola na may sakit sa puso ang kanyang apo mula pagkabata. Tumigil siya sa pag-aral dahil sa kakulangan ng gastusin. Hangad nilang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang apo. Isa sa ilalim sa pagsusuri ang bangkay ni John Lloyd para matukoy ang tunay na sanhi ng kanyang kamatayan. Mula sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News, Bombo Jenny Castro nag-ulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. International News. Bombo International News. US President Donald Trump ipinagtanggol ang kanyang Attorney General na marami na nawagan na mag-resign na lamang. May detalye si Bomber Mina Garcia. Kinipensahan ni US President Donald Trump si Attorney General Jeff Sessions sa gitna ng mga panawagan ng mga Democrats na ito ay magbitiw na sa kanyang pwesto dahil sa pagsisinungaling. Ito ay matapos nga ang pag-amin nito na nakipagpulong siya sa Russian Ambassador ng 2 beses noong nakaraang taon na sinasabing bahagi umano ng pangingialam ng Russia sa halalan sa Amerika. Ayon kay Trump ay kumpiyansa pa rin siya kay Sessions na naniniwalang ito ay tapat at walang ginawang masama. Sad pa ng Chief Executive na paraan lang daw ito ng mga Democrats para iligtas ang kanilang mga sarili matapos na matalo sa nagdaang eleksyon. Sinabi pa ng 70-year-old president na hindi daw siya aware sa naging pagpupulong ni Sessions sa Russian envoy. Una nang iniligtas ni Sessions ang kanyang sarili na sinabing bagaman nakipagpulong siya sa Russian ambassador, ay hindi naman daw nila napag-usapan ang politika. Sa kabilang dako, pinalaya na ng Malaysia mula sa loob ng kulungan ng North Korean suspect na nasa likod ng pagpatay sa half-brother ni North Korean leader Kim Jong-un na si Kim Jong-nam. Sinabi ng mga opisyal ng Malaysia na dadalhin ang suspect na si Ri Jong-chul sa Immigration Office para ihandaan ang pagpapadeport sa kanya sa Pyongyang. Kinulong si Ri ng ilang araw ng mga opisyal matapos ang pagpatay kay Nam, ngunit pinalaya rin sa piitan dahil hindi umano sapat ang ebidensya na siya ay may kinalaman sa assassination plot sa estranged brother ni Kim Jong-un. Para sa Bombo Network News, Bombo Irmina Garcia, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Bombo Sports News.
Sa basketball mga kaibigan sa NBA, sinamantala ng Chicago Bulls ang kawalan ng presensya ni Kevin Durant upang ma-upset ang Golden State Warriors sa score na 94-87. Ito ang unang pagkataon na hindi naman nakapaglaro si Durant dahil naman sa leg injury. Nanguna sa panalo ng Bulls si Jimmy Butler na may 22 points. Sa panig naman ng Warriors, si Stephen Curry ay nagtatapos sa 23 points habang si Klay Thompson ay nagtala lamang ng 13 points. Ang dalawang tinaguriang Splash Brothers ay muli na namang inalat sa 3-point shot. Sa ibang laro naman mga kaibigan, nasilat naman ng Phoenix Suns ang Charlotte Hornets sa score na 120-103. Bombo Showbiz Balita! Bombo Showbiz Balita! Showbiz Balita! Ang veteranang itong talent manager na si Tita Angge ay pumanaw na kagabi at bumuhos naman ang pakikiramay mula naman sa mga local stars. Yan, iba pang mga detalye mula kay Bombo Nes Mercado. Kaliwat kanan pa rin ang pagbuhos ng pakikiramay at mensahe ng pagkalungkot mula sa ilang local celebrities kasunod ng pagpanaw ng sikat na talent manager na si Tita Angge. Isa na rito ang award-winning actor na si John Arcilla na nagsisisi raw dahil hindi nito nabisita man lang sa mga nakalipas na araw ang kanyang manager bago sumakabilang buhay. Kabilang pa sa mga hinawakan niyang artista ay sina Sylvia Sanchez, Smokey Manaloto at Mickey Ferriols. Sa ngayon ay ilalagak ang labi ng 70-year-old talent manager sa Arlington Memorial sa Quezon City kung saan magkakaroon ng misa tuwing alas 7 ng gabi hanggang sa araw ng Martes, March 7. Una rito, kagabi lang ng binawian ng buhay si Tita Angge o Cornelia Lee sa tunay na buhay habang nasa kanilang bahay sa Antipolo. Nabatid na 1 taon na ratay si Angge mula nang dumana siya ng massive heart attack noong March 2016 habang nanonood ng sine sa San Juan. Nagsimula lang bilang movie fan si Tita A kung saan naging presidente siya ng fans club ng King and Queen of Philippine Movies na sina FPJ at Susan Roses at ang 70s love team ni Vilma Santos at Edgar Mortiz. Nagkaroon ng break si Angge sa pelikulang Continental Playboy na pinagbidahan ni Helen Gamboa kung saan gumanap siya bilang turista. Yan ang report. Ito si Bombo Nes Kayabyab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga kaibigan, 28 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Noontime Edition. Balikan ko lamang ang mga headlines. 3 kaso ni Senator Leila de Lima hiniling ng Department of Justice na pagsamasamahin na lamang o makonsolidate habang itong mga abogado naman itong si Senator Leila de Lima ay pinapa-issuehan daw ng gag order. Commission on Human Rights mag-imbestiga na rin sa nangyaring pagpapahubad sa maraming mga bilanggo doon po naman sa lalawigan ng Cebu. Habang yung PIDEA naman ay dumepensa doon po naman sa kumalat na mga larawan ng mga hubad ng mga inmates habang yung warden sa nasabing kulungan ay sinibak na. Ang Pangulong Duterte muling inatasan naman ng Department of Labor na tapusin na ang issue naman sa ENDO o End of Contract sa loob ng 1 linggo. Reforma sa Social Security System pinatutukan kasunod na rin na pagpatupad na simula ngayong araw ng dagdag na pensyon naman sa mga miyembro ng SSS o SSS pensioners. Halos 100 mga kadete naman sa Philippine Military Academy ang nakatakdang magtapos sa susunod na linggo. 3 katao patay, 2 pa sugatan sa nangyaring banggaan naman ng tricycle at motorsiklo doon sa lalawigan ng Pangasinan. Samantala sa sports balita, Golden State Warriors nasilat ng Chicago Bulls, tinagurang Splash Brothers, lalong minalas sa 3-point shots. Sa showbiz balita, labi naman ng veteranang talent manager na tinaguriang si Tita Angge, ilalagak sa Quezon City hanggang sa araw ng Martes. Pakikiramay naman ng mga local stars, patuloy pa rin ang pagbuhos. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, nyo pa rin anchorman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas.